So happy November. 5 Sundays karon nga bulan. Alright, so init ang Amerika karon. Murag mapildi matingali si Trump. Believe ko sa Israel o sa US. Bisag ang Amerika ra ang naga-eleksyon, ang Israel nagpili po sila sa duha ka presidential candidate, si Biden o si Trump. Well, muna ang simple nga pag-size up nato na ang ingon sa Ginoo sa kay Abraham in relation to his seed nga maong Israel. Panalanginan ko katong mopanalangin ninyo, tungloon ko katong mutunglo ninyo. So mo na God bless America. Sa wala nga sa COVID-19, sila mao ang number 1 nga nag-antos sa cases o sa mga nangamatay. Alright, so tingali Martes ang maabag eleksyon nila. Sa ako, sa ato nga side ba, sa Bible side, Christian side, siyempre, daghan man mga Christian sa Amerika, di ba? Daghan Baptist sa Amerika, o mga non-Baptist. Kung dili mo daog si Trump, mao nga pagbuot sa Ginoo. Kay si Trump, gina-atake siya nga naga-increase ang COVID-19 tungod sa iyaha nga pamaagi sa pag-atbang din ng COVID-19. Nya gani sa karon, badilitis karon. Kusog ang pagtaas sa biktima sa Amerika. Mao na ang sagat ta karon nga buntag kagabi pa. Bisag ako nalibog na ngano mo na. Pila na to ka milyon? 50 million ba to sa to? Alright, worldwide din noon. Alright, so ang ako nga decision sa ato nga series of lessons, ato usa i-parking ang different translations of the Bible. I know nga, importante gani. Pero ang ato nga gihatag la Sunday, ang mga words, verses, nga gidelete o omit, nga wala gigamit na nila ang King James. Muna nga seryoso na nga pag-umit sa pulong sa Ginoo, muna ang subtraction. Okay? Pagkawat sa pulong sa Ginoo, umit or delete, maura gyapon na distill the Word of God. O manang warning sa Dios nga si Jehovah o Jesus Christ in the New Testament, don't add nor subtract. 11 na sa Revelation chapter 22. Sa muna nga daghan ako og gikapi kay di man ta original nini kini mga translation sa Bible naglahi na. So sa mga taga na to importansya sa Sunday sa pag-umit o pag-delete sa verse nga mga pulong sa mga bersikulo may tungod sa pagka-importante sa pag-ampo
uban sa fasting ba, Matthew 7:21, kana giumit na, wala na sa NIV. Chapter 18 verse 11, wala na sa NIV. Chapter 23, Matthew gyapon verse 14, wala na sa NIV. Natiyamor na. So daghan. Alright, pero mang warning na to, gikan sa Dios mismo, nga gitagaan niya og taas nga pasidungog. Ang iya nga pulong. God has magnified His word. See? Above His name. Halaka. Psalms 138 verse 2. Di ba makapinoktok? God, our Creator God, magnified His word, the Bible, above His name. Hala. So mo na sa spiritual matters, first is salvation, Bible way. Christian growth, Bible feeding yapon. Ako ibalik, ako nga nadunggan sa insik nga pastor sa CCF. Diba ninyo, basta Bible-centered, Christ-centered, ato na mga igsuon, bahala na. Bisa magkalahi kita sa doktrina sa church. So mo, nayalim, nakabiyoman mo sa Christian TV, di ba? O sa mga Christian program. So kaya naman tayo cable, mauna nga CCF, ang kadaghanan ng membro sa CCF, insik. Di ba yun na lang, di ba? Majority ko, tibok kalibutan, insik. So mauna, nga tula Sunday, before kami ari ko dire sa pagsugos ato sa school, unsay topic sa insik, about salvation, about Christian growth after being saved. Natanawa, sukad nga sukad, dito pa ko sa iyang nakadungog. Unsay pinakataas nato dire nga bukid o mga volcano, le Mount Apo, di ba? The most perfect daw nga forma when you talk about mga volcanoes, Mount Mayon. Perfecto gyud kuno na, ingon na. So, ang bot ay pasabot sa tong topic sa insik about Christian growth. We cannot reach the mountain top unless we start down the valley. Pag sulti niya na gibutang pa sa screen ba stable. What a blessing. Very practical, right or wrong. Alang sakay kasi aeroplano, may airport dito. Alright, muna. Let us ponder that. Grabe. Masa man nag-valley. Bata. Alright. So, it is not automatic ang Christian growth. Dili na sama sa pagkaon nga it-ulyukan sa mananaa. Bisag it-ulyukan pa na. Sige, kagyapon o kaon it-ulyukan kung may budget ka. Alright, so muna, it's one thing to be saved, and it is another thing to live a Christian life towards Christian growth. Kaluoy, sa sign
mga negative nga sign nga walay ilhanan sa ginatawag nga desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Alright, so mo na nga dili tanan nga nagatawag sa ngalan sa Ginoo luwas. Okay, so mo na nga ang importante sa ato nga panahon karon sa mga anak sa Ginoo sa pagtuo, tarungon ta ang ato nga relasyon sa Ginoo, labi na sa kaluwasan. Human sa kaluwasan, manatawag nga salvation is the blessing of all blessings. Ikaduha, after salvation, our close relationship with the Lord. Kaya kung dili kita magtubo, na dili kita close sa Ginoo. O, di ba? So, mauna, nga iparking na to sa seryoso nga problema sa pagkawat, pagdugang sa pulong sa Ginoo. Kung dugang gani, tradisyon na. Man's tradisyon. Nga kung subtraction sa mga na, kawat na. So mo na, ano dito, kagapon pa ito, nag-ato minanay, kaya nagita ko sa libro ba, duwa naman diri ang ato hanga religious kwan, kaniyang stores. Diya sa kaysano, nagbalhin na sila. So mo nga, naanay deliberate, 2021 na deliberate diya sa Gaisano nga Christian bookstore. Nga sa dito sa Sentrio og OMF na tingali pero dili nagangalan OMF. So mo na nga gisurvey na ko ba abi ko na Scofield. Mo na gipakita na ko Scofield. Kay Scofield na to kanta sunog man din na to, di ba? Nya kari usan sa natawag na to mga remnants nabilin sa sunog nga to gipasa sa ipagtunatan mao nga masunog kasi nagpadala nini sa mga pila ka mga Bible King James simbahan asa si Mrs. Bagares na membro sa Amerika. Ya, pila pa ka Young's Concordance nga ingon na kabaga. So mao na nga wa gi Scofield. Lisod gani sa Scofield. King James pero nagkuan ni nagprintan ni uban sa iya nga mga notes. So mao na nga nasa kung dili kita na plaster sa atong doctrine nga nung nagagamit mo ni Scofield nga di matagapareha sa doktrina sa simbahan. Si Scofield, duwa niya church, local, pwede niya po universal. Simbahan, asa nagsugod, Scofield, Pentecost. Kung wala kay background sa doctrine sa mananaa, dili maayong gamit ka sa Scofield Bible. Pero wala yung statement ba? It's good to know a man or that particular man. Kasabot Muna nga dili tiaw ang doctrine. Okay, so mao na ato sa nga iparking ang series of lessons about deleting, omitting the Word of God. Una nga, sa OMF, ako nga gitanaw, hilabi ang daghana nga mga Bibles. Pero nagkalain nga translations na ay American Version, RSV, naapay mga latest. Pero, ang number one gayon nga guilty sa doctrine, nga gi-omit, o sa gi-omit, gi-tangtang,
NIV. Ang NIV, New English o New International Version, munang NIV. Alright, so, ini nga buntaga, sa panahon nga sa manini, ato nga ipahaom ang atong kaugalingon sa COVID-19. Kinsay gamhanan, tibo kalibutan, nga dili nato masabtan sa tanan. Siyempre, ang tubag na walay lain, the controller of everything, both heaven and earth, way lain ang atong Dios. Na diyan nato iplastar nato galingon, naman kung kita mga naplastar na sa pulong sa Ginoo, if you are spiritually related with God salvation-wise, dako ng kabintaha. Ngano man, kung high blood kita, naisakit sa kasing-kasing, dali ka ra mamatay. Kung ato balance ang atong kinabuhi sa COVID-19. Ngano man, mas stress kita, mental depression, emotional, bad feelings. So mao kana ang pagkadelikado sa COVID-19. Alright, so mo na nga idangop na katong kagalingon ang tanan ta mga problema sa Dios. Inasubay sa iya nga pulong. So mo na nga ato nga topic, kung dili na siya mahuman, na ato ipadayon kay limited mato nga time, alas 9 na, 8:30, so ato sa School, okay lang. Alright, so, ang ako nga ihatag ninyo, usa, dua, tulo, tulo. Tulo. Ang ikatulo, na ay tulo sab. A, B, C. So, the first three main points na siya. Mao nga ato nga pagatun-an karon sugod karon. Mao ang ulo nga king. King, hari. Number 2, King of Kings. King of Kings. Mga tanong ka rin, mga imo man yung separate pastor. What? Kulatra. Unsa nga gobyerno, unsa nga naso diri sa kalibutan, nga ilang pang gobyerno, hari agidawag. Sama? Daghan ba na? Di. Okay? So, mo na siya. Kung ikaw king, dili sa yuta, you are not the king of kings. Right or wrong? So, mo na. Number 3, Kingdom of God. Ang ikaupat niya nila so related niya punta sa ikatulo, Kingdom of God. Unsa nga reliyon, nga taod-taod na, kaniya to, wala man na, nga title nga reliyon. Sayod mo. O sa ilahang karatula. Bisang ibutang nga ba na Jehovah's Witness. Gila nga, ipasisa na under the kingdom of God. Gawa sa Jehovah's Witness, kinsa pa? He proclaims himself as the Son of God. Kibuloy,
kingdom gyapon. Church, get this. Ako balik ko. Pagwa, kitay ka bang kaagad sa Bible, ma-deceive ka sa Jehovah's Witness, o hindi kibuloy o uban pa. Muna nga, don't underestimate, don't belittle about the Bible and what we believe and teach as BBC. Ha? Alright, so muna, ang number 4, Kingdom of Heaven. Nga naman, usa may diferensya din eh. So muna, why it is a must for us to know this, to differentiate this? Because the King of Kings is coming anytime. Hala. All right. So muna, King of Kings, and then Kingdom of God and Kingdom of Heaven. Unsay diferensya? Alright. Kinsay mga nasod, ako nagipangutana kanina, ibabaw ni Yota, nga ang ila nga kagamhanan, panggoberno, hari ang tawag sa ilang leader. Pagmamat ang iyang asawa, bisag buhi pa, tawag mo yapon ang queen. Kung mamatay iha nga ba nga king, ako di siya gyapon mo pole, wailain kung dili sa England. Alright? So, dili daghan. Ang Israel, unsa may ilang tawag sa ilang leader? Presidente, king, o unsa man. Muna nga kaniadto, di ko malimot, nga itong mga politicians, leader sa ato nga nasod sa dili sa Pilipinas, nga ilang usbon ang panggoberno from presidency to prime minister. Pero wala magsilbi. Kaya man nga debatihan sa Congress o nga to Senate. Diba? Sumuna nga ang Israel prime minister si Netanyahu. Alright. So, mauna nga ang panggoberno sa mga nasod na kalain-lain depende sa ilang political belief o ilang gibutahan o mao nga number 1 nagdaog nga king ang atong leader ang ato nga nasod bisag England pa na lain pa nga pulong Britain sa manana so mao nga gingharian ang ato ako maong hari so mao nga ang atong kagamhanan kingdom. Alright. So muna ang primero nga hari kinsa man king singular. Siyempre pag human hindi pagamatay niya na po'y mapuli. Mao na use your Bibles. Use your Bibles. 1 Samuel chapter 8. 1 Samuel chapter 8. Now, this is meat feeding. Karnine siya. So, mauna nga ko ikaw, bago ka pa nagdawat sa Ginoo, bisag dugay ka na nagdawat sa Ginoo. Kung wala ka pa makaabot sa level sa minatawag mga Christian growth, sa medium size,
Kung naa ka pa sa milk feeding na lisod ni, pero unsaon man, sige ra, tuuhan nato ang pulong sa Ginoo. Alright, surrender kita 100%. May surrender magani ta sa Dios, may tungod sa kaluwasan nato. Kahapa ang atong pagtubo, pagkaon sa pulong sa Ginoo aron kita magtubo. Ano sa 1 Samuel chapter 8, niya magsugod kita sa verse 5. Si Samuel, nga propeta, sa versikulo 1, nagkatigulang na. Alright? So, sa verse 4, mga anak ni Samuel, mga gigamit niya sa mananaag, ang alam na rin, pagngalan si Joel, Abia, sa mananaag, to judge Israel, katabang sila nga papa. Now sa verse 4, then all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel and to Ramah. Diba niya? Samuel, propeta sa Diyos. And said unto him, ang Israel, ingon sa kay Samuel, the prophet, said unto him, behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Tiyan mo na? Tiguang ka na imo nga gigamit imong mga anak. Apan, klaro kaayo nga mga baliko ang imong mga anak. Ano pagkita na mo ni bisita ko kay Pastor Rivera ba diya sa Faith Baptist. Nasayon ko nga gi-install lang yang anak, usara man nakabugtali ang lalaki. So mo na pagbisita na ko, kamusta man? Makawali man ko usahay, di ka na sa hospital. So mo na nga kadungo ko ang imong anak mo, imong kondri. Abili mo tubag ni Pastor Rivera, wa magdugay ang akong anak. Kung ano man, dili qualified. So yeah, pahawa. O, dili o tanong mo, history gyapon bisag sa Old Testament. Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. Na church, dili ni sayon. Very, very crucial, spiritually speaking. See? Nasilos, murag, dili na kay murag. Nasilos ang Israel, kaya ilang mga kasilingan ng mga nasod, nagpili na og mga hari. So mao, nga sila, nasod, Israelites, tiguang na, ang propeta nga, masinaligan sa Ginoo sa mananang na, og mao ngayong anak, mao ang mga gi-utilize niya, apan klaro nga mga hiwi sa mananang, wa mituman sa pamaagi sa Dios. So mao na nga, mireklamo sila sa kay Samuel, di ba sa king, like our neighboring countries or nations. Parking tada sa mga kadiyot. Unsay remark sa Dios. Gusto ta masayon sa klaro nga tubag? Sugot mag Dios? Munang problema sa Israel, hangtod karon. Pero ang saad sa
Diyos nga si Jehovah sa kay Abraham, nagahinay-hinay na. Diba? Hinay-hinay na ang solusyon sa Diyos sa ila. Sa atong panahon karon, lipay ta. Sa taliwala nga pagsastay sa Ginoo sa Israel, nahimo na po silang nasod. Diba? 1948. So, tanaw sa verse 7. Tanaw, dili sa atong ano. Ano nga dili ni mahuman karon. Ay seryoso kini. Mas seryoso kini sa COVID. O kini COVID, malipay kita. Ngano ma? Ilana na nga ang hari nga gipatay nila matuma na. So, King of Kings. Muna ako balik ko. Step by step. We cannot reach the mountain top unless we start traveling on the valley. Just like Israel. God delivered them out of Egypt, and God told them, now I delivered you, start going up to the land of promise, the land of Canaan. Pero before they reached there, they wandered in the wilderness or in the valley. So mo nag-example sa ato. Nga ang Christian growth, it is not automatic. Pag dili kita mag-grow, sige ta og yawit, sige ta yaw-yaw sa manana, di ba? Sama sa gibuhat sa Israel sa wilderness. So that is why God postponed their trip. Alright, so tanawa, ang response sa Dios mahitungod nini, demand sa Israel to have also a king. Kay for so long a time, wa may hari, ang ato makasilingan nga nasod, dugay na, naay mga hari. So, give us a king. Unsay tubag sa Ginoo. And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. Don't you ever forget this verse. Sa mo adto pa ta sa Revelation, kini siya a single verse is good enough. Na wala magyingon na Ginoo nga di pwede, dili. Muna ang kanindot sa atong Dios. O sabot pasabot nindot na atong Dios. Even though is our God, the Creator, the origin of everything, siya nagbuhat na ito, gideposit nila sa atong ulo ang utok sa mananaa to differentiate between right and wrong, between evil. Unsay pasabot na ito? Maragay po na sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever God has given us the choice. There are times that God will declare, this is mine. Don't. Pero tanawa dire. So na. Mystery, di ba? Mystery. So man akong basahon mo, gikan din sa versikulo 7, tanaw nga sa verse 18. Ano? Verse 18 ba? Verse 18. This is First Samuel chapter 8. And ye shall cry out in that day because of their problems ba? Because they rejected God. Diba? Ingo sa Ginoo. Nga magdiman man mo hari sa magkasilingan nga nasod.
pinili ko kamo nga nasod, special kamo nga nasod, ako ang inyong hari. O, di ba? So mo na, sa verse 7, whosoever will. So mo na, ingo sa Ginoo kay Samuel, okay? What they ask from you, tell them, go ahead, source your king. So mo na, usahay, di ba? Usahay, ato pagbuot, may matuman. Bisa kita na sayod nga, mauning iya sa Ginoo, pero ato nga, supakon. Nakatanawa, there sa verse 18, and ye shall cry out in that day because of your king, which ye shall have chosen, because of your king, which ye shall have chosen you, and the Lord will not hear you in that day. Muna nga gitagaan sa Ginoo og advance ba ginatawag advance for knowledge. Ingo sa Ginoo ang hari ng inyong pilion. Ako na lang kamusultihan nga daan. Bisag wa pa mo actually nakapili sa inyong gusto nga muhari ninyo. Pero ang hari nga inyo nga kining maangkon sa mananaa, hiwi nga mga hari, gamiton ra mo sa mananaa for his own advantage, personal. So mo na, bisag sa politika diri sa Pilipinas, mura gyapon. Kung ato ni nga naginoton, gikan sa verse 7 up to verse 22, so mataas na. So mo na nga nasayon ba kaya ito manigi tunan. So mo na nga sa verse 7, they demanded a king. So God said, in mine own plan and will, I don't want you to have a human king. Nga kamo mo pabilin nga ako maong inyo nga Dios og hari. Pero karon dili ra ikaw Samuel mao ang ilaha nga kini gisalikway, ako mao mismo ang ilang gisalikway. My gracious. Ano sa verse 7, di ba? O paingon ka sa versikulo 8, paingon na sa ubos, ano? And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people, Israel na, and all that they say unto thee, for they have not rejected thee, Samuel. Dili ra ka ikaw mo ang gisalikway nila, ikaw tiguwang na karon. So mao, but they have rejected me. So that's the last word sa verse 7. But they have rejected me. So mo na, that I should not reign over them. So mo na usahay sa ato nga Christian life, mo ni usahay, dili tanan. Membro simbahan ngayon na, di ba? Magrebuilde ba? Saka tumas naman na, stricto naman kayo sa o di ba? So mo na nga, verse 8, no, according to all the works which they have done since the day that I brought them out of Egypt, even unto this day, wherewith they have forsaken me and served other gods, so they also unto them. Girepyo sa Ginoo, sukan nga ako, kamo giluwas gikan sa Egypt. Hangtod karon, gisimba na mo og lain nga mga Dios. Ya karon, kinahanglan pa kamo og hari. So mo na ingo sa Ginoo, kini nga mga hari ang inyo nga ma-experiensyahan. Hari ng inyo maangkon nga mo imulid ninyo. Alright, so mo na. Grabe ganing idol graven images. Una experience sa Israel.
in Egypt. So, verse 9, now therefore hearken unto their voice, God told Samuel, howbeit yet protest solemnly unto them, and shew them the manner of the king that shall reign over them. And Samuel told all the words of the Lord unto the people that asked of him a king, and he said, this will be the manner of the king that shall reign over you. He will take your sons and appoint them for himself. Nagtanong person, abin mo, usa ka ng human kingdom ruled by the king. Dictatorship na. Wala na yung mga legislator sama sa presidential. Sa pasabot natin, wala yung legislators. Wala na yung Congress. Wala na yung Senate. Why? Ang hari mo, maghimo og balaod. So muna. The prison. And he said, this will be the manner of the king that shall reign over you. He will take your sons and appoint them for himself, for his chariots, and to be his horsemen, and some shall run before his chariots. And he will appoint him captains over thousands and captains over fifties, and will set them to earth his ground. Muna nga, iya lagi panghimuslan. So muna, do you know how to differentiate between inatawag dictatorship and pastorate? So muna, I love to differentiate that. Usahay, sa bagay, dili tanan. Kung mga tinuntong mga pastorate sama na, he has no right, he has no business to stay. You see? In the work of the Lord. But, without an example in word, Bible, and in your conversations. Conversations, what you teach, what you preach, be an example. Muna ang pastoral leadership. Pero dictatorship, he will make a law, imposing it to his people without him doing it. That is dictatorship. Don't forget that. Diba? So mo na. May gani, kaya nakaabot na sa kong rahon because I know that problem has been going on. We are malign sometimes being a dictator, but define the dictator. Muna siya kingship. Diba? Sa itong ibasa dito. So muna, nga God, ato na lang nga compress. God, based upon His foreknowledge, you demand a king, you rejected me. But the kind of kings that you will have, you will suffer. All right. So, kinsay primero nga giplanuhan sa Dios nga maong hari, wala kundi si David. Pero tungkol sa sala ni David, God lead him aside. Encourage your son. Tell your son what laws and regulations and qualities of being a king over my chosen nation Israel. So mauna, Solomon. Si Solomon. Alright, so, bisa ganara. Napulong singular word, king. Israel rejected God, their creator God and king over them. For what reason? Being
jealous of their neighboring countries, having a king, and for them for so long a time, they don't have any human king. Di amora na, Diyos pa gayon, ilang i-reject. Wow! So mao na siya, church, be careful. Muna tawag nga, majority is not always right. Kaysa ilang nga gireklamuhan, nga maong leader na, tiguwang na. O niya, wala na sila respeto. Muna nga sa verse 1, sa verse 8, and it came to pass when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel. So ayan na, sa verse 4 and 5, then all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel and to Ramah, and said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways. Now make us a king to judge us like all the nations. So before leaving, number 1, about king and kingdoms. Unsa man ta karon? 2020. Unsa may tawag sa ato nga kapunungan, spiritually speaking. Kingdom ba? No. Church kita, church. Sa sana wala no? Pagkaluoy yun sa mga plasa sa Bible. Ano nga tawag mo na ilang ngalan sa imbahan, religion sa mga na kingdom? No. Sahay, diya sa no? Diya sa Burgos. So, naay ko diya nga, sahay may ko nga, it's all right. Ano man, gospel fellowship. Dito sa unahan na po, doon na sa Yakapin, Burgos. So, born again. All right. Mauna, I am happy and well satisfied, spiritually speaking, the Bible way. Sa ato ngalan, church. Under the fellowship, Baptist Bible Fellowship of churches worldwide. Alright, siyempre, ang church is a group of Christian people organized in a certain place, fellowshipping with each other, pero ang atong number 1 nga fellowship sa Dios. So we can only properly live and serve the Lord properly through the church. All right. So now, first king of Israel. Sa inagana tungo sa siyempre grabe si Solomon, di ba? First king. The wisest man tungo kay giunan niyan Dios. Lord, imo ko itagaan pribilehyo, usay ako pangayaon nimo, imo ihatag. Siya mo na ingon niya sa propeta. So mao nga si Solomon, yung ipangayo, uusar na yun. So mo na, wisdom. Lord, give me wisdom. How to lead your people. How to lead your people out and inside. So God told Solomon, I'm happy. You did not ask for yourself. So God said, I give you wisdom that nobody, can equalize you before, now, and forever. Wow! So because of that, sa ito pa, Matthew 6:33, himo ni Solomon. So mo na, ngayon sa Ginoo, I will bless you. So mo na, I will give you riches that nobody can equalize you.
So mo na. So kamao mo sa climax ending ni Solomon. Grabe gini Satanas yun. Blessings, yes, but the greatest problem is that blessings will continue? Will continue if we follow what God said. If you continue hearing and believing and obeying my word, I will be with you. But if you will not, I will leave you. So muna, ang pinakadaghan nga asawa sa tibuok kalibutan, Solomon. Sayo mo na, murag gani, murag dili ko na ilitok ba? Pero unsaon man. Muna atong kalibutan karon. Because of carnality, because you see of immorality. Now, ang pangutana, did God stuck him there? No. God gave his kingdom to his neighbor. Wala na tayo oras. Wala na tayo time. Alright. Nasayod mo na. Wala pinakadaga nga asawa o mga concubines. Mo nang pulong nga gamit, concubines. O saan na concubines? Left and right. Kung sa pagkaon pa, itulyukan. But remember this, God is a holy God and a righteous God. Go on. To him that knoweth to do good, not doeth it not, it is sin. All right, keep on. If you will not repent, you see, and go back to God. Ayaw, yung nga, dili posible ang pag-backslide. Posible, sa. Pero, more possible ang pagkastigo, sa. Because whom God love it, it's his net. Every son whom he receive it. Alright. Ako na lang ni Edogang. I'm not judging. Pero, we can also, you see, exercise our thinking. I visited Brother Con, Lupira. Lipay ako. Diba, gisulti ko niya sa inyo, ha? Gagikuha ko doon ni Mrs. Lupira. Abot ko naabas lang, pero I don't think so nga mo are siya. Why? Because he is resting. He was just released from the hospital yesterday. Bisita ko, choir practice dire, ato ko na, naramos na dia. So, what a timing. May abot sa dia, alas 4. Abot ko dito, alas 4:30. Ibulong ko, nag-lower nga nga kining panglawas. Nga, pastor, na hospital ko, kaya sabal. O mao nga ang findings sa akong sakit about stress, di ko katulog, di na ko ganahan mukaon. Wala pa rin pagbisita. Ako ba? Saan ba? Of course, I experienced this for 9 years, more or less 9 years, di ba? About mental stress. So, ako na lang ba? I advise him. I give him the scripture, so and then I told him, as much as possible, go to the hospital. For examination ba? Consultation. Hoy, mga church members, paminaw mo. I know nga, dili ka taga-parehas. Dilit Pastor De La Torre. Pastor Dilit, maladay sa mga na. Pastor De La Torre, ako to sa ginawa, itaas yan sugar. Di ko magpalboratory. Mas maayo nga di ko mahibalo kung saan ako nga problema sa panglawas. Aron dili ko maproblemahan kung may baluan ko unsay ako nga sakit, kung naunsa man nga tawana. Mo man yung prinsipyo. So mo na, Pastor Baldaday, mausab. I was surprised, nga wa pa to mamatay, Pastor Baldaday, giputol na din tail, tungod sa high sugar.
Naiampo niyo ko, kaya nagpa-laboratory, may nanay, itong Martes ba to? Huwebes. Itaas na sa po ako sugar, pero mayon na lang. Wa ako gahilanat. Alright, so what I'm saying is, if God be for us, who can be against us? So mo na akong isumpay. So, ang sakit ni Brother Lupera, nga nagsugod yung sakit, nga na-stress. Oy, mga Bible believers, unahon ta kita, Bible believers. In charge mo sa diya sa communication, sa police station, kaya ba City Hall? Natin mga pila ka mga membro din, mga police, pila ka buok sa mananagan, samot kagamay, sa mga army. Nakaroon, get-transfer sa Brother Lupera. But asa pa ito dapit sa merkado, sa kugon. Basta gi-transfer siya. So mo nangyayon siya, nga ako nga trabaho, pastor, grabe kayo. So nakakontribute ang maong trabaho niya, murag na overtime sa manana, overdose sa manana. Kasi sa mga pulis sa manana, so nga ang resulta sa consultation internal. Fat of the liver. Hala, nagtaba, baga ang liver. Namo na ako sa inan. Di mas maayo nga hibaluan kung unsay sakit. Aron nga tagaan og eksakto nga tambar. So mo na ako pahulay ugma so Domingo man so kung dili nimo kaya pahulay. See? All right. So mao kana ang atong problema nining kalibutan. Pero ako nga parking na ni atong oras 10 minutes pa na advance. Mao na nga pasalamat ta sa Ginoo. Before the sight of God, spiritually speaking, we are a special people before the eyes of God, before the eyes of the Lord Jesus Christ. Why? I tell you. God said, I will never leave thee, nor forsake thee. But my God shall supply all your needs according to the riches and glory of the Lord Jesus Christ. So, mao ka na siya. Let us not idolize COVID-19. Let us remain our faith, not only in salvation, but faith, love with our God through Jesus Christ, who shall separate us from the love of God. Muna, sa Romans chapter 8, if God be for us, who can be against us? Alright? Ampo kita man naman ito. Salamat kayo, Ginoo. Kung ikaw maumo Dios, niya pa mo gihatag nga mga pulong may tungod sa leadership, kingship. So inaot pa nga ang sayop dili namo i-emulate o pagasundon. Kundi ang tarong, ang eksakto, pinusubay si mong balaan nga kabubuton, plano, pinusubay si mong mahal nga pulong hinaot pa, nga amo kini, nga gakson, amo nga ipasulod, diya, permanente sa mong kasing-kasing. Kaya among kasing-kasing mao ang in charge sa amo nga relasyon spiritual, relasyon sa kaluwasan o sa pagpangalagad. Salamat nga ikaw, mga among Dios, gamhanan sa tanan, ang imong pagbuot o kabubuton, dili mabali ang imong pulong. Kung tumanon na mo, blessing. Kung dili na mo tumanon, course, og mao ka na, nga bisag diri sa mao nga kapitulo sa 1 Samuel. If you reject
if you will reject me, I will reject you. So inaot pa, nga ining taknaa karon sa dili pa kami mo padayon sa mo pagsimba kanimo, nga amo labason sa amo nga pangunahuna o amo tipigan sa amo kasing-kasing, ang amo nga tinuoray nga relasyon diha kanimo, nga misumikad gayod sa among kasing-kasing, dili ra sa una-una kundi dili sa amo ang kasing-kasing. So kini ta na akong pangayo, natagpasalamat sa ngalan ng Hesus. Amen. All right. So